napatunayan na si Sara ang mismong nag-utos ng regularidad po, habang si Colonel Raymond Lachica ang gumawa ng lahat ng trabaho sa ilalim ng confidential funds. So ang mga ebidensyang nilatag ng prosecution ay dambuhala at sadyang napakatibay, mga kababayan. Ngayon, balik kita tayo, mga kababayan, dito sa ating vlogging, at pag-usapan natin muli itong impeachment trial ni Sara Duterte. Sa totoo lang po, yung mga tao man lang po ni Sara Duterte, yung naghukay ng kanyang sariling libingan. Bakit niya, Mr. Maravillas? Yun po yung nangyari. Yung kanyang mga tauhan, mga kababayan, yung mga inutusan ni Sara, kasi nilaglag si Sara ng kanyang mga kasama mismo. Wala nang kawala at huling-huli na, mga kababayan, sa akto. Mismong ang mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Sara Duterte ang humukay sa kanyang libingan sa harap ng buong bansa. Sa opisyal, mga kababayan, kasi na testimony ng kanyang Special Disbursing Officer, SDO, na si Gina Acosta, napatunayan na si Sara ang mismong nag-utos ng regularidad po, habang si Colonel Raymond Lachica ang gumawa ng lahat ng trabaho sa ilalim ng confidential funds. So ang mga ebidensyang nilatag ng prosecution ay dambuhala at sadyang napakatibay, mga kababayan. You see, dahilan kung bakit hindi na siya kayang ipagtanggol ng kanyang sariling defense team, na tuluyang paralisado na po. Walang maibato na counter-argument sa loob ng korte. Kaya nga ngayon, tingnan natin sa cross-examination ng kanyang mga abogado. Sabi nga natin, baka ang mas maganda siguro, kaya lang wag na nating advisean. Diba? Kasi malamang sa kanilang cross-examination, lalo na madiin si Sara Duterte. Yun ang nangyari po kahit sa mga defense senators. Sa pagtatanong ni Alan Peter Cayetano, ni Pia Cayetano, kahit po ni Robin Padilla, pati ni Amy Marcos, lalong napahamak si Sara po. So sa ika-16 na araw, mga kababayan, last week ng Senate impeachment trial, opisyal na idiniklara ng impeachment court si OVP-SDO Gina Acosta bilang isang hostile witness. Sa ilalim po ng panunumpa, binaliktad niya si VP Sara nang kumpirmahin na ang Vice Presidente mismo nag-utos sa kanya na i-release po yung 125 million confidential funds sa anyo ng cold cash. Nilagay ito sa 4, mga kababayan, na traveling bags. So yung corroborated sa mga nakaraang testimony na ang dambuhalang 125 million kinuha mula sa Land Bank, sinilid po sa 4 na malalaking traveling bags upang bitbitin at ilabas ng walang kahirap-hirap. Hayagang inamin po ni Acosta na matapos niyang iingkas ang pera, tinawagan niya itong si Colonel Dante Lachica, dating pinuno po ng BPSPG, at binigay ang 4 na bag. Binigyang diin po ng prosecution na si Sara ang calling the shots at si Lachica naman ang gumawa ng buong proseso ng paggasta at pag-liquidate kahit wala itong legal na otoridad. Puro violation, mga kababayan. The ghost process, mga kababayan, yung modus. So buong cycle ng confidential funds ay lumabas na isang ghost process. Si Colonel Lachica, umawak ng pundo,
Siya ang nag-asikaso ng mga aktibidad at siya rin ang nagsumite ng mga questionabling acknowledgement receipts para po sa liquidation. Ngayon, ang pinakagrabing dagok sa panig ng Vice Presidente, mga kababayan, ay ang katotohanan ng hindi na siya kayang ipagtanggol ng kanyang sariling defense team. Ang kanyang mga mamahaling abogado ay tuluyang naparalisa at hindi nagawang i-rebat o pabulaanan, mga kababayan, ang matigas na kadena ng ebidensya. Wala silang nagawa kundi maupong tahimik habang gumuguho ang buong kredibilidad ni Sara Duterte. Pati yung matamlay masyado yung objection. Kasi yung mga objection ng kanyang defense team, puro man lang denied, mga kababayan. So para itong isang amo, itong si Sara, na nag-utos sa kanyang kasambahay na si Acosta, ganun, isalarawan natin ganun, by analogy, na kumuha ng milyon-milyong nakasaba sa bangko, sinilid sa 4 na maleta at iabot sa kanyang gwardya na si Latchika upang gastusin ng walang resibo. Noong punersa na ng batas, natakot ang kasambahay kaya kumanta sa korte. Inutusan lang po ako ng boss ko at si Manong Guard ang nagwaldas ng pera. Ganon, mga kababayan, lumalabas yung istorya in simple term. So ang ebidensya rito ay hindi chismis o paninira ng kalaban. Galing ito mismo sa kanang kamay ni Sara na pumirma po sa mga tseke ng Office of the Vice President. So kahit gaano kagaling o kamahal ang mga abogado ni Sara, hindi na nila siya kayang ipagtanggol. Dahil hindi mo pwedeng paikuti ng kwento kapag ang mismong pirma at salaysay ng sarili mong tauhan ang nagdiin na sa iyo. Tama po? Sa simpleng logic, inamin ni Acosta na hindi siya kailanman gagalawin o ililipat o hindi niya kailanman gagalawin o ililipat ang 125 million kung hindi ito hayagang iniutos sa kanya ng head of office na walang iba po si Sara Duterte. So si Sara ang may-ari ng utos, kaya sa kanya ang buong pananagutan po. So silence means admission. Kung mayroon na talagang maayos na padusot ang kanyang defense team, gigisahin nila si Acosta sa cross-examination upang palabasin nagsisinungaling ito. So ang katotohanan na hindi na nila nagawang ipagtanggol si Sara, sa puntong ito ay patunay na ang ebidensya ng prosecution ay dambuhala po, totoo at hindi kayang tabingan ng anumang legal na palusot. So ngayon, yung violation dito, mga kababayan, yung paglabag sa Presidential Decree ng Presidential Decree 1445. So ang pag-amin, mga kababayan, ni Acosta na inilipat niya ang pondo kay Colonel Latchika ay isang tahasang pag-amin ng krimen. Sa ilalim po kasi, mga kababayan, ng batas, ang mga special disbursing officers ay igting na pinagbabawalang i-delegate o ipasa ang kanilang tungkulin, yung responsibility nila at pondo sa ibang tao. Bandit po sila So, ang paghawak at paggasta ni Latchika sa pera, malinaw po na illegal, mga kababayan. So, ito yung smoking gun principle. Ayon kay dating Representative Terry Ridon, itong testimonya, mga kababayan, ni Acosta ay nagsisilbing smoking gun o ang pinakang matibay na ebidensya sa Article 1 ng impeachment ni Sara Duterte, yung misuse ng confidential funds. Kapag ang mismong nakatalagang opisyal ang nagpatunay sa illegal na paglipat ng pondo, tapos na po ang usapan sa batas. Di ba? Ito yung tinatawag, mga kababayan, unrebutted evidence is judged as absolute truth, mga kababayan. Sa ilalim po ng rules of court, ang mga ebidensya o testimonya ng prosecution na hindi nagawang sagutin
tapatan o iribat ng panig ng depensa ay tinuturing pong uncontradicted at tanggap na katotohanan. Tama po? So dahil hindi na siya kayang ipagtanggol ng kanyang legal team, sa bahaging ito, formal nang naitarak ang pako sa kabaong ng kanyang pagkakatanggal sa pwesto. Tama po? So mismong tauhan na po ni Sarah ang humukay ng kanyang dusa, ang defense team na tiklop at hindi na siya kayang ipagtanggol sa apat na bag ng cash ay may tuturing na silyadong ebidensya. Tapos na po mga kababayan ang sarswela.